Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 111 ng International League. Nagawa ang talunin ni Sanji si Akagi sa rebound at nakagawa pa ito ng isang napakadinding pasa papunta kay Jin na naging dahilan upang makapunto sila at madagdagan pa ang kalamangan nila sa Shouku. Nang biglang lumapit si Sanji kay Akagi. Akagi, ano na? Mukhang nagulangan kita sa pagkakataon na yun At mukhang hindi mo talaga inaasahan na gano'n ang gagawin ko sa'yo. Dahil kitang-kita ko kanina sa iyong muka ang pagkabigla at ang iyong katawan naman ay hindi agad nakapag-react. Kaya naman, bigla kang natumba sa simpleng tulak ko sa'yo. Akala ko pa naman malakas ka, pero hindi pala. Dahil madali ka lang napatumba ng isang katulad ko. Yan ang sabi ni Sanji na talaga namang niyayabangan itong si Akagi. Habang si Akagi naman ay nakatitig lamang ng seryoso sa mga mata ni Sanji. At hindi man lang ito kumibo sa sinabi ni Sanji sa kanya. Sa kabilang banda naman, si Coach Ansai ay napabulong na lang sa kanyang sarili. Hindi ko inaakala na magagawang matalo ng Sanji na to si Akagi sa ilalim ng basket. Ngunit, parang nakakapagtaka talaga. Dahil itong si Akagi ay ibang aura at para bang nakangiti pa ito sa ginawa ni Sanji sa kanya. Pero makikita naman sa kanyang mga mata na para bang merong nangyari na hindi namin nakita. Ano kaya ito? Yan ang sabi ni Coach Ansai sa kanyang sarili. Habang sa panig naman ng Kuzo, itong si Coach Roshi ay biglang nagsalita. Moroboshi, at ikaw Morishige, nakita niyo ba yon? Nagawang daigin ni Sanji si Akagi gamit lamang ang kanyang lakas. Ngunit, isang payo lang ang may bibigay ko para sa inyo. Dahil kung nakita nyo talaga ang ginawa ni Sanji at kung titignan nyo ito na mabuti, hindi naman talaga gumamit ng lakas itong si Sanji sa laban nila ni Akagi. Dahil alam naman natin na kung lakas ang pag-uusapan, walang duda na hindi magagawang talunin ni Sanji itong si Akagi. Pero dahil sa naubog na itong si Sanji at nag-ensayo sila na mabuti nitong si Ishido, natutunan na nito kung paano gumamit ng panggugulang sa laban. Dahil ang totoong ginawa ni Sanji kanina ay binangga niya si Akagi bago pa tumapak ang dalawang paa nito sa sahig. Kaya naman, nawala ng balanse si Akagi nang nakababa na ito sa sahig. At dahil sa ginawa ni Sanji na yon, nagmukha tuloy na dinaig ni Sanji ang kanyang kalaban. Ngayon, gusto kong panoorin niyo pa itong si Sanji. Alam kong marami kayong matututunan sa kanya. Lalong-lalo ka na Morishige, kulang ka sa gulang sa laban. Yan ang sabi ni Coach Roshi. Anong ibig mong sabihin, Coach? Na hindi talaga tinalo ni Sanji si Akagi gamit ang kanyang tunay na lakas? Pero kitang-kita ko naman na ginamitan niya si Akagi ng lakas niya. Kaya naman, imposible na ginulangan niya ito. Yan ang pagtatakang tanong ni Morishige. Tama po, Coach. Nakita ko din yon na bago pa lang tumama ang mga paa ni Akagi sa sahig, binigyan na agad ito ni Sanji ng konting pagbunggo. At dahil sa bunggo na ginawa ni Sanji na yon, nawala ng balanse si Akagi nang nakababa na ito. Kaya naman, natumba ito at nakagawa na ng isang mahusay na play itong si Sanji. Pero kung titignan ito na mabuti, masasabi talaga natin na tama ang sinasabi ni Coach Roshi na tinalo ni Sanji si Akagi gamit ang panggugulang at hindi ang tunay na lakas nito. Yan naman ang sabi ni Moroboshi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Jin, na biglang tumalon si Fujima at tumira ng isang napakabilis na tres na ikinagulat talaga ng gusto ni Jin. Ano? Tumira agad siya ng isang tres? Malas, hindi ko inaasahan na titira agad siya ng ganun kabilis. Pero dahil sa masyado pa siyang malayo para sa tres, siguradong alanganin ang kanyang tira at baka hindi ito pumasok sa kanilang basket. Yan ang sabi ni Jin na talaga namang nagulat sa ginawang tira ni Fujima. At ang paglingon ni Jin sa basket ng Shouku, laking gulat ulit nito. Dahil saktong-sakto ang tira ni Fujima sa kanilang basket at pumasok ito nang hindi man lang sumasayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maitabla agad nila ang score laban sa Kuzo na labis na ikinamangha talaga ng buong tagahanga nila. Ano? Nakita nyo ba yon?
Grabe! Ang bilis naman ng ginawang tira ng Fujima na yon. Sa isang iglap lamang, nagawa agad nilang maitabla ang score sa Kuzo. Grabe! Ang lupit talaga! Hindi ako makapaniwala na magagawang maipasok ni Fujima ang ganong klaseng tira. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang sobrang namangha sa ginawang tira ni Fujima. Grabe ka, Fujima! Napakalayo ng ginawa mong tira pero nagawa mo pa din itong maipasok. Ibang klase ka talaga. Napakahusay mo. Yan naman ang sabi ni Ayako na talaga namang humahanga kay Fujima. Habang si Fujima naman ay biglang lumingon kay Sanji at ngumiti ito ng bahagya at para bang may sinasabi ito gamit lamang ang kanyang mga mata kay Sanji. Habang si Sanji naman ay naiinis ng sobra dahil alam nito ang gustong ipahiwatig ng mga tingin ni Fujima sa kanya. Nakakaasar ka. Akala mo ba wala akong tira sa labas kaya naman tinitignan mo ako ng ganyan? Pues, ipapakita ko sa'yo kung sino nga ba talaga ang walang tira sa atin. Sige, magsubukan tayo ngayon. Humanda kay Shouko dahil kami naman ang aatake. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Mga kasama, humanda na kayo dahil tayo naman ang gagawa ng puntos. Ngayon, pumesto na kayo at tignan na mabuti ang bola. Yan ang sabi ni Jin. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ng Shouko na bigla siyang binantayan ng mahigpit ni Ryota. Saan ka pupunta, Jin? Akala mo ba ganun ka lang kadali makakalusot sa akin? Pues, diyan ka nagkakamali dahil hindi na kita papalusutin pa sa depensa ko. Yan ang sabi ni Ryota. Habang si Jin naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Ryota. At itong si Ryota naman ay patuloy lang din sa pagdidepensa sa opensa sa kanya ni Jin. Nang biglang napahinto si Jin dahil bigla nitong nakita si Sanji na nasa labas na ng basket. Hoy Sanji! Ano ginagawa mo sa labas ng basket? Huwag mong sabihin sa akin na binabalak mong gumawa ng puntos dyan. Sira ulo ka talaga. Di ba pinag-usapan na natin na hindi mo pa ipapakita ang tirang yan hanggat hindi pumapasok yung may number 10 at number 11? Yan ang sigaw ni Ishido. Habang itong si Sanji naman ay nakatitig lamang ng seryoso kay Jin. Captain, hindi na ako mapaghintay. Gusto ko nang tambakan sila para papasukin na nila yung Hanamichi na yan. Ngayon, ipasa mo na sa akin ang bola, dali. Dali papakita ko sa kanila na hindi basta-basta ang kanilang kalaban. Kaya naman, kailangan na din nilang magseryoso dito. Yan ang sabi ni Sanji na talaga namang sobrang seryoso. Habang itong si Jin naman ay wala nang nagawa pa. At nagtiwala na lang kay Sanji kahit na nag-aalangan siya. Dahil na nga sa napag-usapan na nila na hindi pa nila ito pwedeng ipakita sa laban. Pero wala na siyang nagawa pa dahil kitang-kita sa mukha ni Sanji na sobrang desidido ito sa kanyang plano. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Sanji ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Fujima. Subalit, sa pagkakataon na to, parang iniinsulto ni Fujima itong si Sanji. Dahil sa napakalayong depensa ang ginagawa ni Fujima kay Sanji. Tumira ka lang hanggat gusto mo, pero isa lang ang sinisigurado ko sa'yo, na hindi ka makakagawa ng punto sa malayo dahil wala ka namang tira sa labas. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Nang bigla nagsalita si Sanji. Hoy Fujima, bakit ang layo ng depensa mo sa akin? Parang minamaliit mo ang shooting ko sa labas ah. Pero kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Ngayon, titira ako ng isang tres. At huwag mo sanang pagsisiyan ang ginawa mong pagdistansya sa akin. Yan ang sabi ni Sanji. Sabay tumalon at tumira ng isang tres. Habang si Coach Hansei naman ay biglang napatayo sa kanyang kinauupuan. Dahil na nga sa nakita nito ang isang perfectong pwesto ni Sanji sa tres. Ano? Napaka-perfecto ng kanyang pwesto. Siguradong hindi sasablay ang tira niya na yan. Fujima, pigilan mo si Sanji. Huwag mo nga hayaan na maibitaw niya ang bola. Yan ang sabi ni Coach Hansei. Habang itong si Fujima naman ay napansin din ang kakaibang pwesto nitong si Sanji. Kaya naman, naalarma ito agad at tumalon at pilit na pinipigilan itong si Sanji sa itaas. Ngunit, huli na ang lahat dahil na nga sa nagawa ng maibitaw ni Sanji ang bola papunta sa kanilang basket. At ang tanging natapik na lang nitong si Fujima ay ang kamay ni Sanji. Habang ang bolang itinira ni Sanji ay tuluyan na pumasok sa kanilang basket at halos hindi naman ito sumayad sa kanilang ring. Na naging dahilan upang makuha na ulit nila ang kalamangan laban sa Shouko. Ngunit, mas nagulat ang buong manlalaro ng Shouko nang biglang pumitaw ng sobrang lakas itong referee. Basket counted! 1 free throw, number 6! Yan ang sigaw ng referee. Ano? Isang basket counted? Nakakainis. Nasabitan pala ako ng Sanji na to.
Hindi ko yun inaasahan ah. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na talaga namang naiinis. Habang itong si Hanamichi naman ay sobrang nanggigigil na din sa kanyang kinauupuan dahil na nga sa nakikita nito na ginagarapal na sila ni Sanji. Nakakainis na. Kailan ba ako papapasukin ni Tatang sa loob? Nakakainis ka ng sinaunang tao ka. Humanda ka sa akin pagpasok ko. Inaagawan mo ako ng eksena sa laban ah. Ako lang ang bida dito. Kaya naman, humanda ka sa akin. Dudurugin kita. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili na talaga naman sobrang naiinis na. Habang itong si Coach Hansei naman ay napansin na nga na nanggigigil na itong si Hanamichi. Kaya naman, bigla itong nagsalita. Hanamichi, at ikaw Rukawa, humanda na kayo. Dahil pagkatapos ng free throw ng Sanji na yan, papasok na kayo sa laban. Kaya naman, mag-unat-unat na kayong dalawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 111 ng International League.